Ngayon mga bossing, i-review natin tong rigid fork kasi tamang-tama papunta akong Dipolog City dahil kukunin ko yung result ng tubigan. So share ko sa inyo kung okay ba itong rigid fork. Pagdating sa highway mga bossing, ayan o, rigid no, pansin ko mas smooth siya, magaan, masarap siyang imaneho kapag sa highway. Hey, what's up mga bossing? Speaking Sir God. Right now pupunta tayo ng Dipolog City. Magbabike lang tayo mga bossing kasi gusto ko ring i-test ride yung bago kong biling rigid fork para makapagbigay ako sa inyo ng idea if ever na gusto nyong bumili ng rigid fork. Medyo mainit na. Okay talaga sa highway, masarap siyang imaneho sa highway. Tapos medyo bumaba yung harapan ng bike. Sa tagtag naman, kung matagtag ba sa highway, actually hindi mo mararamdaman yung tagtag kasi flat naman eh. Yung arms mo yung magsisilbing parang suspension mo. Check natin mga bossing dito sa may rough road, pato-pato, kung kumusta yung rigid fork. Siyempre sa probinsya hindi talaga may iwasan na may mga rough road. Tulad nito. So siyempre hindi nagpe-play yung rigid, diba? So sa akin, ang impression ko, magta-drive ka dito sa rough road, okay naman. Basta mga ganito lang yung mga kalsada, mararamdaman mo siya sa braso mo kasi nga walang shock. Siguro sa katagalan, kung ganito talaga yung trip yung daan, ay hindi siya advisable talaga kung magre-rigid fork ka tapos iti-trail mo. Mahirap, mapapagod ka, tapos kawawa yung bike, lalo na yung rigid fork mo kasi siya kanya yung impact, unang impact ng mga lubak-lubak. Pero kung dalawang kamay tulad nito, hindi naman ganun katagtag kasi yung kamay mo, siya na yung magiging parang shock absorber mo eh. Siguro kung sa trail tas gagamitin mo to, kung sa tagtag may mararamdaman ka talagang tagtag. Long ride kayo sa trail, yari ka doon, kawawa ka, pati yung bike mo kawawa, lalo na yung fork. Highway na tayo. Sa highway wala talagang problema, smooth talaga. Ayan, so ang comparison niya, okay ito sa patag, sa mga espalto, mga konkretong mga daan. Masarap siyang i-maneuver, tapos gumaan yung bike. Kasi yung air fork ko 2 kilos, ito 1 kilo lang. Malaki yung diferensya niya when it comes to weight. At feeling ko, dahil gumaan yung bike, mas bumili siya. Sa naman, sa trail naman, medyo matagtag siya. Siyempre wala siyang shock absorber. Ang nagiging shock absorber mo yung braso mo. Pwede mo siyang i-consider kung ikaw ay hindi kadalasang nagtitrail. Yung decision making depende sa bike preference mo, depende sa kondisyon ng lugar nyo, asfalto ba yan o rough road, depende. Ang re-recommend ko, kung ikaw nasa syudad tapos gusto mong mag-change sa rigid, okay na okay. Pero kung probinsya tapos madalas bato-bato sa inyo, pag-isipan mo mabuti. So yun lang mga bossing, until next time, hanggang sa susunod na vlog. Again, this is Sir God. Ingat po tayo lahat, keep safe, ride safe, and God bless us all. You see that? Hindi, no? Woohoo!